Okay, so meron na namang bagong iPhones, ang iPhone 15 series. May iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, at 15 Pro Max. Pero ano nga bang bago dito? Dapat ka bang mag-upgrade? Dapat mo bang pag-ipunan? At ano nga bang bibilin ko sa apat na yan? Pag-usapan natin after mo mag-subscribe. Konti na lang 300k na tayo at again, babawi kami sa inyo pag nangyari yan. Kaya kung sakaling magustuhan mo itong video at makatulong, baka pwedeng tulungan mo na rin kaming maka 300k subs this year. At follow mo na rin kami sa Facebook dahil may mga pamigay din tayo doon. Now, meron tayong good news at bad news dito. So, umpisahan muna natin sa good news at unang-una dyan, ang USB Type-C. Yes, sa wakas, naka-USB Type-C na ang mga latest iPhones ngayon kahit pa yung non-Pro version. Thank you sa European Union sa pag-push nito sa Apple. Finally, isang cable na lang ang kailangan natin para i-charge yung karamihan sa gadgets natin. Halos lahat ng gadgets ko naka Type-C. Laptop, mouse and keyboard, camera, at kahit pa power banks. iPhone at AirPods na lang talaga ang naiiba. So, buti na lang, magta-transition na rin ang Apple sa USB Type-C. At ang isang magandang bagay pa dyan ay yung USB 3.0 na transfer speed. Up to 10 gigabits per second na yung transfer speed natin sa 15 Pro and 15 Pro Max. At di hamak na mas mabilis talaga yan kumpara sa sobrang bagal na transfer speed ng Lightning port. Also, dahil din sa USB 3 na speed, pwede na tayong mag-connect ng external SSD sa 15 Pro para makapag-record ng 4K 60 FPS na ProRes video. Hindi ko ginagamit yan, to be honest, pero syempre good news to para sa mga filmmakers natin dyan na gumagamit ng iPhones. Kaya sobrang happy talaga ako dito sa USB Type-C port. Yun nga lang, may bad news din tayo dito na babalikan natin mamaya. Sunod na good news sa akin ay yung titanium frames. Well, matibay na rin naman talaga yung steel frames na gamit ng Apple sa mga previous iPhones nila, pero mas matibay pa itong titanium. Grade 5 titanium to be specific. Titanium yung outer frame pero meron pa ring aluminum sa loob. Also, naging mas magaan na rin yung iPhone natin dahil dyan. Kung titignan yung numbers, hindi naman ganong kalaki yung ginaan, pero according sa mga trusted tech YouTubers natin na nakapag hands-on, noticeable din daw talaga yung difference sa weight compared sa last year's 14 Pro Max na honestly mabigat talaga at hindi komportabling gamitin. Brushed finish na rin ang ginawa nila this time at honestly nagustuhan ko yan dahil hindi ko talaga trip yung glossy, reflective, and fingerprint magnet frames ng iPhone 14. Pero siguro bonus na lang yan kasi yung tibay at yung gaan talaga ang pinakahabol natin dito sa titanium frames. Okay, so next naman sa good news natin, yung bagong customizable na action button. Sa Pro version lang meron. So, bali yung 15 and 15 Plus ay meron pa ring alert slider tulad ng dati. Tapos sa 15 Pro and 15 Pro Max, papalitan na yung slider ng action button. Now, by default naman daw, ang magiging function nito same lang din sa alert slider. Hold lang natin yung button para iset sa ring at silent mode at meron ding haptic feedback kapag ginagamit natin yan. Pero sabi ko nga kanina, customizable to. So, pwede natin itong gawing shortcut sa halos lahat ng functions, apps, or features na gusto mo. Pwede nating iset pang turn on ng flashlight, ng camera, ng voice memo kung sakaling gusto mo ng biglaang voice recording, at pwede rin gawing shortcut key para kay Siri. Now, hindi naman to bago sa mga phones at marami na ring Android phones ang gumawa nito before. Even at entry-level segment may gumagawa niyan. At gustong-gusto ko yung feature na yan. Hindi nga lang talaga siya nag-boom ng sobra, kaya hindi rin natin makikita sa karamihan ng Android phones. So hopefully, since iPhone na ang gumagawa ngayon, makita na rin natin to sa mas marami pang Android phones. At sana rin, hindi maging limited sa isa yung function or yung shortcut na pwede nating iset sa action button na yan. Sana kaya niyang i-recognize yung hold, single press, double press, at triple press. Para in total, pwede tayong mag-set ng 4 na functions or shortcuts. Malalaman natin pag nagkaroon na tayo at kung sakaling magagawa nila yon, magiging sobrang laking plus nito para sa akin. Yes, mamimiss ko yung alert slider dahil sa totoo lang, satisfying talaga yung pag-switch natin dito. Pero dahil mas maraming functions na pwedeng gawin ang bagong action button, mas pipiliin ko yon.
Pagdating naman sa performance, good news din tayo. Yung Apple A16 Bionic chip na gamit sa iPhone 14 Pro at Pro Max ay gagamitin na ngayon sa iPhone 15 and 15 Plus. At powerful chipset talaga yan at siguradong magiging powerful pa rin sa mga susunod pang taon. Pero mas excited ako sa bagong chip ng 15 Pro and 15 Pro Max. Ito yung bagong A17 Pro chip, ang unang chip na tinatawag nilang Pro, at ito rin yung kauna-unahang smartphone chipset na based on a 3nm process. At according to Apple, mas mabilis at mas power efficient pa to kumpara sa last year's A16 Bionic nila, na one of the best chipsets na rin talaga. So again, i-confirm natin yan pag meron na tayo, at ang una kong itetest dyan ay yung gaming performance. Pinagmamalaki kasi talaga ng Apple yung bagong 6-core GPU nitong A17 Pro. At well, malakas naman kasi talaga yung mga chipsets nila before. Kaya nga maraming naka-iPhone sa tournaments. So sa mga mobile games, inaasahan ko na rin talagang magiging superb yung performance dito. Pero pinaka na-excite ako nung in-announce nila yung mga console games na magiging available dito. Resident Evil 4, Resident Evil Village, tapos magkakaroon din daw ng Assassin's Creed Mirage. At ito yung console version mismo ng game. So, sobrang excited ako dito. Hindi ako nag-e-expect ng mataas na frame rates sa mga titles na to, pero sana nga maging solid talaga yung performance. Sa camera naman may mga upgrades din tayo. Yung 15 and 15 Plus, 48 megapixels na rin yung main sensor. So wala nang 12 megapixel main camera sa lineup nila ngayon. Now of course, better photos and videos ang pangako ng Apple dito, pero ito yung ilang interesting features na napansin ko. Una, yung next generation portrait. Hindi na natin kailangang iset sa portrait mode yung camera natin kasi automatic na nitong madedetect kung may tao sa shot or sa frame, at automatic niya na rin kukunin yung depth information para magkaroon pa rin tayo ng option para gawing portrait shot ang isang photo after nating makuha. Nagagana rin kahit sa mga pets natin. Isa pang magandang feature yung focus and depth control, kung saan pwede naman nating baguhin yung focus sa isang photo na nakuha na. Very cool feature, though feeling ko hindi ko rin masyadong magagamit. Now, pagdating naman sa main camera ng Pro iPhone 15s, binigyan nila tayo ngayon ng tatlong focal length options. 24, 28, at 35mm focal length. At tingin ko ito na yung sagot sa isa sa mga pinakaayaw ko sa iPhone 14 Pro. Pag nagtitake kasi ako ng photo sa 14 Pro Max, dapat medyo malayo-layo ako ng konti sa mismong subject para hindi ma-out of focus. Tapos kapag nilalapit ko naman yung camera sa subject, automatic agad tong nagsuswitch sa macro mode, na very annoying sa totoo lang, at for sure, maraming iPhone 14 users ang makaka-relate sa akin dito. So since magkakaroon na tayo ngayon ng tatlong focal length options, posibleng hindi ko na ulit maging problema yan. Yung 15 Pro ay naka 3x telephoto lens pa rin, tapos yung 15 Pro Max naman ay may 5x optical zoom, at ang gamit nila dito ay yung tinatawag nilang Tetra Prism design. Ibang approach to kumpara sa periscope lens na pangkaraniwang ginagamit sa mga Android phones like Samsung and Huawei. Mas maganda na rin yung stabilization ngayon na sobrang importante sa ganitong klase ng zoom. At well, personally okay na sa akin ang 3x zoom, pero syempre may mga tao pa rin at photographers pa rin talaga na magugustuhan ang 5x. Lalo na yung mga tao na mahilig pumunta sa mga concerts and sports events. At gusto ko rin sanang itest to pag available na sa atin. Yun nga lang napagdesisyonan ko na hindi Pro Max ang bibilin kong iPhone this year. Mamaya sasabihin ko kung bakit. Pagdating ulit sa design, rounded na yung edges ngayon, so mas komportable na ring hawakan. Good news, pero hindi naman sobrang big deal sa akin kasi nagamit din naman ako ng case sa iPhone, so hindi ko rin ramdam yung sharp edges ng iPhone 14. Ito yung available colors ng 15 and 15 Plus. For sure, maraming excited sa kulay pink. Tapos ito naman yung colors na available sa 15 Pro and 15 Pro Max. May black, may white, may blue, at meron ding natural titanium color na according sa mga tech YouTubers na nakapag hands-on, maganda rin daw talaga. May good news din tayo para sa display dahil hanggang 2000 nits na ang peak brightness ng iPhone 15 and 15 Plus. Doble sa brightness ng iPhone 14 at same brightness na sa 14 Pro. Sobrang liwanag niyan at hindi mo na talaga poproblemahin yung visibility ng screen kahit pa nakatapat yung phone mo sa sikat ng araw. At hindi na nga rin pala exclusive sa Pro Series
ang Dynamic Island ngayon. Yan na rin kasi yung ginamit sa non-Pro iPhone 15s. At sa experience ko, hindi naman sobrang ganda ng Dynamic Island na tipong hahanap-hanapin ko talaga sa isang phone, pero may mga useful features din talaga at di hamak na mas maganda kumpara sa malapad na notch. Pero sabi ko nga kanina, hindi lahat good news dito. So eto naman yung mga bad news at medyo nakakadismaya dito. Una sa good news natin kanina ang USB Type-C port at una rin yan sa bad news. Bad news kasi kahit naka-USB Type-C na ang buong iPhone 15 lineup, yung Pro and Pro Max lang ang may USB 3.0 na transfer speed. Yung 15 and 15 Plus, stuck pa rin sa USB 2.0 na again, mabagal na talaga sa panahon ngayon. Isa pang bad news dito yung charging speed. USB Type-C na pero walang in-announce ang Apple tungkol sa mas mabilis na charging. So most probably same 1.5 hour to 2 hours pa rin yung charging time natin na hindi ko gusto pero nakasanayan ko na lang din. At ang pinakahuling bad news para sa akin ay yung 60Hz refresh rate ng non-Pro iPhones. Wala pa ring 120Hz or ProMotion sa iPhone 15 and 15 Plus. At sa panahon kung saan kahit isang 4,000 peso phone ay kayang magkaroon ng 90Hz, ang hirap tanggapin ng 60Hz sa more than 50,000 pesos na presyo. Sobrang corny ng Apple dito at siguro nga strategy nila yan para mas maengganyo ang tao na bilhin yung 15 Pro, pero kahit 90Hz man lang sana, okay na. Okay, so ano bang pipiliin ko sa mga bagong iPhones na to? iPhone 15 Pro 256 gigs na kulay blue or natural titanium. Again, galing ako sa 14 Pro Max at dahil hindi naman malaki yung kamay ko, hindi talaga siya komportabling gamitin para sa akin. Lalo na't hindi rin naman siya sobrang nipis at may bigat din talaga. Nakakangalay gamitin, so susubukan ko ngayon yung Pro version lang na mas maliit pero andun pa rin yung karamihan sa mga Pro features. 120Hz refresh rate, yung bagong A17 Pro chip ng Apple na pinagmamalaki nila for gaming, yung customizable action button, at syempre yung Type-C port with USB 3.0 speed. Para sa mga gamers, siguro mas maganda nga kung magpo-Pro Max kayo kasi mas malaki yung battery for long gaming sessions, mas malaki yung display, at possible din na maging mas maganda ng konti yung heat dissipation. Ngayon, para naman sa mga nagbabalak bumili ng 15 and 15 Plus, siguro okay lang naman, lalo na kung hindi ka pa nakakapag-Pro iPhone before. Kung okay lang naman sa iyo ang 60Hz na refresh rate at kung hindi ka rin naman pala transfer ng files sa PC or hindi mo masyadong kailangan yung USB 3.0 na speed. Tingin ko magandang phone pa rin naman kasi nakikita ko yung 15 and 15 Plus bilang iPhone 14 na semi-Pro. I mean, may mga iPhone 14 Pro features silang nilagay dito like the A16 Bionic chip, 2000 nits brightness, and 48 megapixel main camera, pero hindi pa rin lahat ng Pro features nilagay nila. So, parang semi-Pro lang talaga. So, kung sakaling magkaka-budget tayo, bibili na rin ako para ma-experience ko talaga at masabi sa inyo kung okay lang ba. Pero sa ngayon, ang may papangako ko ay 15 Pro review sa mga susunod na linggo or buwan. Para naman sa pricing, ito yung SRP sa official Apple website. Same pricing lang sa last year's iPhone 14 series. Actually, bumaba pa nga ng 1K yung 1TB variants. Pero take note na wala ng 128 gigs ang Pro Max. 256 na yung minimum. Tapos syempre dahil nga sa tax, expect na magiging mas mataas pa ng konti yung presyo sa mga Apple authorized sellers natin dito sa Pilipinas. Like Beyond the Box, Digital Walker, Power Mac at iba pa. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe para hindi mo ma-miss out yung video na yon. Kung naghahanap ka ng party speaker pang karaoke, click mo lang to. At kung hinahanap mo naman ang perfect phone para sa'yo, click mo lang to.